So ito mga sangkay, pag-usapan po natin saglit, no? Kumbaga patalastas lamang itong vlog na to patungkol po sa banggaan na ngayon ng Duterte at Marcos na tila baga ito na po ang mas matinding gulo ng politika ngayon dito sa Pilipinas. Okay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, meron lamang po ako ipapagawa sa mga nanonood sa Facebook. Saglit lang to. Habang kayo ay nanonood, ito gumawa ko ng halimbawang video. Sample lamang itong video na to na nakikita nyo. So habang kayo ay nanonood, makikita nyo po yung tatlong tuldok. Okay, sa bandang itaas ng video na to. Pindutin nyo lamang po yun, yung tatlong tuldok, tapos i-click nyo ito. Pag napindot nyo na mga sangkay, yung tatlong tuldok, may lalabas na show more. Pindutin nyo po yung show more or plus mga sangkay. Then after that, pindutin nyo rin po yung notification bell, katabi po ng subscribe. Ayan po, katabi ng subscribe yan. Pindutin nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay ba yun? Ito na nga, mga sangkay, pag-usapan na po natin ito. So, teka lang, hinga lang po tayo ng kaunti, no? Dahil nga po, alam ko, marami sa inyo, mga sangkay ngayon, ay napapaisip ngayon sa nangyayari, politika sa Pilipinas, no? At uunahan ko na po kayo, mga sangkay, nasasabihan ngayon, magulo ang politika ngayon sa bansa natin. At hindi ko po akalain na ganito po ang kalalabasan. No, after all, mga sangkay, sa ngayon nga, wala po akong pinapanigan, bahala po sila magkagulo. Pero gusto ko pong magbigay ng opinyon at advice sa maraming mga Pilipino na possible mga sangkay naaapektuhan ngayon sa kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Ang akin lamang po ay wag po tayo magpadala sa kung ano mga emosyon na mayroon po tayo. 'Di ba? Dahil nga po ang mga politiko ay politiko. May mga pansarili po silang mga kagustuhan. Kasi ngayon mga sangkay, itong nag-aaway, itong Duterte at Marcos. Tila baga ito mga sangkay, napakinggan ko po kasi yung mga impormasyon na lumabas na tila baga ito na po ang hudyat ng panibagong yugto ng isang magulong politika sa Pilipinas. At ang kawawa po dito, mga sangkay, dahil possible po talaga magkakagulo ang bansa natin dahil nga po sa, alam nyo na yun, mga sangkay, banggaan. Madadamay po ang Pilipinas. Yung ekonomiya ng ating bansa, kapag hindi po na-handle yan, babush. Lalo po tayo maghihirap. So ngayon, ano ang dapat nating gawin, mga sangkay? Pakinggan nyo both side. Kasi I'm sure may magiging sagot din po ang kabilang side. Yung kabilang side, nagsabi ng mga expose na matitindi. At hindi ko alam kung ano magiging sagot ng kabila naman. You know what I mean, mga sangkay, at kung sinong tinutukoy ko. But again, wala na po tayo sa politics. Gusto ko lang magbigay po ng payo sa bawat mga manunood ngayon na maging maingat sa lahat ng posibleng nyong mapanood o mga impormasyon na makukuha nyo, mga sangkay, dahil I'm sure maaapektuhan po kayo. Noon, nung nasa politics ako, kapag may mga impormasyon na lumalabas, kung ano man yan mga sangkay, mula sa, sabihin na natin, mula sa mga kakampi, mula sa mga kalaban, talagang nai-stress mga sangkay ang inyong kaibigan, ang inyong sangkay ngayon. Pero right now, mga sangkay, tinitingnan ko ang mga nangyayari, hindi na po tayo ganung klaseng sobrang tipong, meron pa rin, mga sangkay. Aminado tayo na, magugula tayo. Minsan, mapapailing tayo. Bakit naman ganun? O kaya, kung ano mga sangkay. Pero, hindi na po ganun kalala, no? So, ang mapapansin lamang po natin ngayon sa Pilipinas, ang mga politiko ay nag-uunahan. 'Di ba? Nag-uunahan makatungtong sa kung ano man ang dapat matungtungan. Kaya ang masasabi ko lamang po sa mga manunood ngayon, mga nanunood, huwag po tayo maging super duper diehard. Huwag maging super loyal sa kung sino mang politiko. Why?
Sa bandang dulo, masasaktan ka lang. Sa bandang dulo, mabibigo ka lang. Dahil ang politika ay politika. Okay? Politika sa Pilipinas, mga sangkay, Diyos mio, alam nyo kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Kaya nga, ang hirap na po maniwala sa kahit na sinong politiko. Diba? Dahil posible, mga sangkay, na ang sasabihin ng ito ay isa lamang kalokohan. Ang kabila naman, posible maglabas ng impormasyon. Kalokohan lang din para magbagsakan po sila. Kasi may mga interest po sila na matitindi. Natural, mga sangkay, na magpasako po tayo sa mga namamahala. Yun po ang inutos sa atin ng Biblia. But guys, mag-iingat po tayo sa mga politiko. Huwag po tayo maging diehard o maging super loyal sa kung sino man politiko dahil masasaktan at masasaktan lang kayo. Kita nyo, mga sangkay, ngayon may pasabog po ang dating Pangulo, si Duterte. At impormasyon po ito na matindi. At ngayon, mga sangkay, I'm sure sasagot yung kabilang panig. At kapag sumagot ito, mga sangkay, mayroon po dyan magyayaring gulo. Kaya nga, ang tanong ko dito, mga sangkay, handa ba tayo, mga Pilipino, na humarap sa panibagong yugto ng gulo sa bansa dahil nga po sa politika? Pambihira, ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya ako, mga sangkay, naniniwala ako. Kasi noon pa man, matagal ng panahon na isinusulong namin na magkaroon ng parliamentary ang Pilipinas. Hanggat hindi nagkakaroon ng parliamentary ang ating bansa, kagaya po ng United Kingdom, kagaya po ng Singapore, Japan, at marami pang mga bansa na kung saan nakikita po natin na maayos ang pagpapatakbo ng kanilang gobyerno dahil sa system na mayroon ang parliamentary. Hanggat hindi nangyayari ito sa Pilipinas, magulo ang politika sa bansa. Dahil ang nangyayari, mga sangkay, paangasan, pabaitan, plastikan, sulutan, traiduran. Well, sa parliamentary, trabaho lang. Sa parliamentary system or sa parliamentary form of government, mga sangkay, trabaho lang at kung hindi ka na aktibo sa iyong trabaho, pwede kang alisin ng ganun-ganun na lang sa pwesto o mismo ikaw ay mag-step down. Well, ngayon, presidential system tayo. Ang gulo, mga sangkay, mayroong magpapasikat sa kabila, mayroon naman sa kabilang mag-aangas o magpapasikat. Matindi, mga sangkay, no? So, ang kawawa nga po dito, tayo mga Pilipino, dahil nandadamay po tayo sa gulo. Kaya, kanino ba tayo dapat magtiwala? Huwag tayo magtiwala sa mga politiko na yan. Mas magtiwala tayo kay Lord. Yun na lang, mga sangkay. Manalangin po tayo sa ating bansa. Ipag-pray natin, of course. Let's pray for our leaders. Let's pray for our country. The cities in our country. Diba? Mga pamayanan, mga barangay sa ating bansa. Yun ang ipanalangin natin. Dahil sa mga politiko, wala po talaga tayo aasahan sa mga yan. Sinasabi ko sa inyo, maiiyak lamang kayo bandang dulo. Dahil, nako, mga sangkay. So, sa mga nangyayari ngayon, ito lang ang tatanungin ko o itatanong ko sa inyo. Kanino ba kayo naniniwala? Sa Marcos o Duterte? Okay, yun yung tanong ko sa inyo ngayon. Yan yung number 1 na question ko. Kanino kayo maniniwala? Sa Marcos o Duterte? Pangalawang tanong, handa ba kayo na kung sakali magkakagulo na naman ang Pilipinas na madadamay tayo, handa ba talaga tayong lahat? Pambihira, I'm sure. Tumatawa ngayon ang China, tumatawa ngayon yung Amerika. Ginagawa lamang po tayo mga uto-uto. Yung bansa po natin, nagkakagulo na naman. Diba? So, saan kayo maniniwala ngayon? Pero ang advice ko lang sa inyong lahat, wag niyong ilalagak ang inyong buong tiwala sa kung sino mang politiko dahil masasaktan lamang po talaga kayo. Much better na imbes na sobrang yakapin mo isang politician, pagdasal mo na lang, Lord, i-bless mo ang bansa namin. Lord, ayusin mo yung bansa namin, ang gulo-gulo ng mga politiko. Lord,
i-guide mo ang bansa namin. Naghihirap. Ganoon na lamang, mga sangkay. Kasi ngayon talaga, grabe, no? Ewan ko nung napanood nyo. Ewan ko kung napanood nyo yung banggaan na magkabilang kampo, mga sangkay, na hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari sa dalawang panig. Remember, ang dalawang panig na ito dating magkakampi. But right now, both of them nagbabanggaan. Ganon po katindi. Mga uhaw sa kapangyarihan ng kahit na sinong politiko sa ating bansa. 'Di ba? Pero tayo, maging uhaw po tayo sa presence of Lord, hindi po sa mga kung anong kapangyarihan, kasikatan at kung ano-ano pa. So ngayon, mga sangkay, yun po yung tanong ko. Una, kanino kayo papanig? Kanino kayo maniniwala? Sa Marcos o Duterte? Pangalawa, handa ba kayo just in case magkakagulo ang Pilipinas dahil sa maruming politika na sumabog na naman sa ating bansa? Just comment down below. Now, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ayan po, mga sangkay. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.